ay nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkaing kanyang bigay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinabukasan, nakita ng mga taong nanatili sa ibayo ng lawa na naroon pa ang isang bangka. Alam nilang si Jesus ay hindi kasama ng mga alagad, sapagkat ang mga ito lamang ang sumakay sa bangka at umalis. Dumating naman ang ilang bangkang galing sa Tiberias at sumadsad sa lugar na malapit sa kinainan nila ng tinapay matapos magpasalamat sa Panginoon. Nang makita ng mga tao na wala na roon si Jesus ni ang kanyang mga alagad, sila'y sumakay sa mga bangka at pumunta rin sa Capernaum upang hanapin si Jesus. Nakita nila si Jesus sa ibayo ng lawa at kanilang tinanong, "Rabay, kailan pa kayo rito?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama." Kaya't sila'y tinanong nila, "Ano po ang dapat naming gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos?" "Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos. Manalig kayo sa sinugo niya." Tugon ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa gabing ito, narinig natin mula sa Ebanghelyo ayon kay San Juan na maraming tao ang naghahanap kay Jesus. So bago po ang bahaging ito, ang kwento ay yung tungkol sa pagpapakain ni Jesus sa higit 5,000 katao. So kung babalikan natin ng konti, yung Ebanghelyo nung Sabado, ito yung kwento na sa pamamagitan ng ilang pirasong tinapay, ilang pirasong isda, matapos na ipagpasalamat ni Jesus ang mga ito, napakain niya ang napakaraming tao at mayroon pang mga natira. Kung kaya't, sabi ni Jesus sa mga taong naghahanap sa bakit niyo ba ako hinahanap? Kumbaga, kinumpronta na ni Jesus itong mga taong ito para dapat kasi malinaw. Bakit niyo ako hinahanap? Bakit sunod kayo ng sunod? Dahil ba may pagkain? Diba? Sabi niya dito, hinahanap ninyo ko hindi dahil sa kababalagang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So hindi yung pagpapakain kasi isa sa mga palatandaan na magpapatunay na si Jesus ang Mesiyas. Nakukuha po ba? Na dapat tinatanggap na siya at pinaniniwalaan na siya ng mga tao. Pero batid nga ni Jesus, yung nilalaman ng kanilang puso, ang layunin nila,
Bakit sila hinahanap o bakit itong mga taong to hinahanap si Jesus? Dahil nakakain sila at nabusog. Ibig sabihin, kung sasama sila kay Jesus, hindi na nila kailangan magtrabaho. Kasi laging may pagkain. Kasi may kapangyarihan si Jesus. Yung bato, pwede niyang gawin tinapay. Kasi yung 3 pirasong tinapay at pirasong isda, 5,000 katao na pakain, busog na busog pa sila. Pwede sanang kunin ng pagkakataon ito ni Jesus, di ba? Na, kasi talagang kapag ang isang tao gusto mong mapasunod sa iyo, gusto mong sumama sa iyo, pakainin mo ng pakainin. Di ba nga sa atin? Sino ang sinasamahan natin madalas? Sino ang okay sa atin? Kapag madalas nililibre ka. Kung sino ang nagpapakain, doon tayo malapit. Pag hindi na siya nagpapakain, lipat ka na. Kaya nga alam na alam ng ilang mga politiko ang kahinaan ng tao eh. Di ba? Alam na alam nila, ay itong mga ito, 3 kilong bigas lang yan, susunod na sa atin yan. Lalo pa ngayon, alam nyo, no, sa ilang probinsya, nagkakabigayan na. May mga sobre-sobre na delivery pa. Bawat bahay, ilang tao dyan. Yung iba may groceries pa. Dahil madaling makuha ang isang tao, gutom. Kahinaan kasi ng tao, yung kanilang mga tiyan, ang ating mga tiyan. Kaya nga, ang tanong din, bakit ka nandito? Bakit hinahanap mo ba talaga sa Jesus? Kasi naniniwala ka sa Kanya? Nananampalataya ka sa Kanya? O dahil mayroon tayong hiniling na ibinigay Niya? Diba, no? Magkaiba kasi yun, di ba? Kaya ka naririto kasi nakatanggap ka. Kaya kapag hindi naman natutugon, pag hindi naman pinapakinggan o binibigay ang panalangin natin, ba't ako pupunta dyan? Ba't ako magsisimba? Kaya napakaraming Katoliko, di ba? Pero ilan lang ang mga nagsisimba. Pag linggo, kahit puno ang simbahan natin, ilan ang Katoliko sa parokya natin? Pero kung, di ba, no? Tabi-tabi po, pero kapag may bigayan ng relief goods, puno ang simbahan. Kapag may gift-giving, puno ang simbahan. Hindi dahil kay Kristo, dahil may biyaya. Dahil may grasya. So, para bang, ano ba yung nararamdaman ni Jesus dito? Dapat masaya siya eh. Pero, yun nga, para bang may pagkadismaya, kaya nyo lang naman ako hinahanap kasi nakakain kayo eh. Pero ang kailangan ay yung manalig tayo kay Jesus. Pag sinabing manalig, kahit may problema, hindi tayo aalis sa Kanya. Kapag sinabing mananalig, kahit na hindi pakinggan ang ating kahilingan, hindi tayo lalayo sa Kanya. At yun ang gustong makita sa atin. Bakit tayo nararito? Bakit natin hinahanap si Jesus? Nawa, masagot din natin kung bakit nga ba natin siya hinahanap. Amen?